Ito ang kaibahan ng mga mananampalataya sa hindi. Kaya nating malungkot kasabay ng pagpapasalamat. Pero sa lungkot kong ito, hindi ito yung lungkot ng desperasyon at kawalang pag-asa. Yung lungkot, pinapakita nun na yung taong nawala, sulit siyang ikalungkot. Isang makabuluhang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Ako po si Brother Luther. Isa po akong outreach pastor kasama po ng aking misis. Siya po talaga yung outreach pastor. Alalay niya lang po ako. Kasi nauna siya magpastor bago sa akin. So, matagal na ako nagsasalita sa iba't ibang lugar. Pero ayoko magpa-ordain kasi komedyante ako. Kung nanonood po kayo ng Pilipinas Got Talent, isa po ako sa grand finalist ng season 1. Ako po yung nagpapapit doon. So, kaya sabi ko sa kanila, baka pag inordain niyo po ako, pastor, baka makasira ako sa samahan kasi lagi ako nakakatawa. So, sabi ko, wag muna. No? Kaya, for a very long time, pag may nagtatanong sa akin, Kuya Luther, pastor ka ba? O youth pastor ako, pero actually ko, kung di ba madalas nating marinig pastor's wife, ako po ay matagal na pastor's husband. So, ayan, at si Kuya Jeffrey po, nakilala ko po ang Mendoza family, kasagsagan po ng pandemic. Dahil po ay pinagawa po ako ni Lord ng isang live stream Bible study series na ginawa ko araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Tinawag ko po itong Bible Ninja kasi gusto ko abutin yung mga kabataan na gamer, kasi maraming na-addict sa games. Gusto ko sila abutin. Gusto kong magsalita sa paraan na maintindihan nila. Naka 500 plus episodes po yun. Nasa YouTube po yun sa Ruther TV. Ang pangalan ko po, Ruther, R-U-T-H-E-R. Yung Bible Ninja na yan, naging Bible Month Conference na po yan. Nakakatatlo na kami. Taon-taon tuwing January, ang head marshal po namin, si Kuya Jeffrey Mendoza po. So, minsan, ito po magtestimony lang ako maliit kung paano ko nakilala yung pamilya. Nung kasagsagan po ng pandemic, walang trabaho, so nag-put up kami ng maliit na business sa bahay, ng food business, delivery. Tapos para may trabaho din yung mga youth na scholar ng church namin, doon sila sa amin nagstay. Tapos doon sa bago nalipatan namin bahay, ang daming daga. Ang lalaki. So sabi ko sa misis ko, magkano doon sa parsonage, kasi malaki yung pinanggalingan namin parsonage, sabi ko, magkano doon yung ginagastos ko doon pagpa-treat? Sabi niya, 15,000 yun, Han. Pandemic, sabi ko. Siguro abutin tayo ng isang buwan para maipon yung sube na 15,000. Yun lang ang sinabi ko. Hindi ko siya pinag-pray, hindi ko siya binanggit sa live stream. Basta nasabi ko lang sa misis ko, kailangan natin yon, mag-iipon tayo. Pagkatapos ng 2 araw po, may nag-PM sa akin. Sabi niya, Pastor, di niyo po kilala pero lagi ko kayong pinapanood. Ako po ang nagme-maintain ng bahay ni Pastor Bong Saking at ni Pastor Hiram Pangilinan. Ako po si Jeffrey Mendoza, ang trabaho ko po ay pest control. Baka kailangan niyo po. Regalo ko na po sa inyo. First time ko pong umiyak dahil sa pest control. May nakilala na kayo taong umiyak dahil sa pest control? Wala, di ba? Umiyak po ako nung umiyak, tapos tinawag ko yung misis ko, sabi ko, may sinabihan ka ba nito? In-announce ba natin ito? Meron bang nakakaalam na kailangan natin ito? Wala. Kailan ko sa'yo sinabi to? Sabi niya mga 2 days ago, hindi natin napagdasal, di ba? Nabanggit ko lang kailangan natin. Sa kalagitnaan ng pandemya, pinapaalala sa iyo ng Diyos kahit na madilim, hindi ka niya nakakalimutan. Kaya po sa mga naiwan ni Nanay Edna, gusto ko po sabihin sa inyo, sa mga pagkakataong ito, this is when the Bible, the Word of God, really, truly makes sense. Why? Kasi, ang sabi po sa awit, 119, versikulo 105. Sa English po, o sa Tagalog, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Sa English, Psalm 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet
and a light unto my path. Sabihin niyo po, lamp. 1, 2, 3, go. May tanong po ako, saan dinadala o ginagamit yung lampara? Sa maliwanag o sa madilim? Nakakita na po ba kayo ng tao na matino ang pag-iisip na nagsisinda ng lampara ng tanghaling tapat? Wala. Sinisindihan ang lampara sa gabi. At ang sabi ng Diyos, ang salita niya ay isang tanglaw o isang lampara. Kaya wag po nating ikakasama sa loob kapag gumagabi. Kasi kasama po talaga yun sa buhay. Ang tandaan po natin, tuwing gumagabi sa buhay, kasama po natin, dala natin ang liwanag ng salita ng Diyos. O mas mainam pang sabihin, dala-dala tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Meron po ako isa experiment na gustong gawin. Okay? Sasabihin ko, 1, 2, 3. Sabihin nyo, ngayon. Okay? Ready? 1, 2, 3. May napansin po kayo? Tanong mo sa katabi mo, may napansin ka? Pagkatapos mong sabihin yung salitang ngayon, wala na siya agad. Hindi mo na siya pwede tawagin ngayon. Ang tawag na sa kanya, ano tawag na sa kanya? Kanina. Pag sinabi ko ngayon, ibang ngayon na yun, hindi yung ngayon, kanina. Ganun po kanipis ang oras. Kaya isa po sa mga paborito kong, actually mahirap magsabi ng may paborito kang verse kapag talagang napamahal sa iyo yung salita ng Diyos. Kasi lahat, may nagtatanong sa akin, Kuya Ruther, paano ka kinakausap ng Diyos pag kailangan mo yung specific na salita ng Diyos sa isang pagkakataon? Sabi ko, mahalin mo ang salita ng Diyos araw-araw. Kasi ang Espiritu Santo, ipapaalala niya sa iyo yung kailangan mong maalala. Kung hindi mo mahal ang salita ng Diyos, anong ipapaalala niya sa iyo? Wala kang binasa. Kaya po, magbabasa tayo araw-araw, mananalangin, a-attend ng church, mga self-group at kung ano-ano pa, para pag kailangan mo yung salita ng Diyos, kahit nga hindi mo hinihingi, biglang dumarating kasi dati pa nakatanim sa iyo. Ang lagi ko pong naaalala, lalo tuwing may ganitong pagkakataon, ay yung Psalm 90 verse 12. Lord, teach us to number our days aright, so we may gain a heart of wisdom. Panginoon, turuan mo po kaming magbilang ng aming mga araw, nang sa gayon magkaroon kami ng pusong may karunungan. Ibig po sabihin yan, marunong lang ang nagbibilang ng araw. Yung hindi nagbibilang ng araw, hindi siya marunong. Kaya po naimbento yung kasabihang, life begins at 40. Sa totoo po, kaya nasabi yung life begins at 40 kasi pagdating mo ng 40, may mga masakit na sa'yo. Meron ka ng hindi mabuhat na nabubuhat mo dati. Meron ka ng nagkakaroon ng limitasyon. Dati, alas 6, gising na gising ka pa pag gusto mo magpuyat. Ngayon, alas 10:30, nag-e-expire ka na. Okay? Ganun po ngayon, ako hindi ko na kaya magpuyat. Dati, kaya ko hanggang sikatan ng araw. Ngayon, talagang kung hindi mo ko patutulugin, matutulog ako nakatayo. No? Ganun, so mag-expire ako. Kasi, ang tagal, hindi nila naisip na natatapos to. Ngayon, nung umpisa mo nang maramdaman, dun mo lang nare-realize, ay natatapos pala ang buhay. Dahil na-realize mo natatapos to, mag-uumpisa na siya. Kasi ngayon, nagbibilang ka na ng araw. Ngayon ka lang naging marunong. Tama po? Kaya habang bata pa po, magbilang na po tayo. Okay? Nung mga huling sandali po ni Nanay Edna, a few days na binalik siya sa ospital, 2 beses po siya na ospital, tumatawag sa akin si Kuya Jeffrey, nag-send pa po ng video si Nanay Edna, naka-oxygen, nakakapagsalita pa siya. Sabi niya, Pastor Ruther, pag-pray mo ako, naglalambing pa. Kasi po, minsan dumadalaw sila sa amin kumakain doon sa maliit naming business. Tapos, so, the next day, tinawagan ko na lang siya sa video call. Tapos, pinag-pray ko siya. Pero parang hindi na siya nagsasalita noon, no? Nakakabit na yung oxygen. Tapos, nung time po na inalaw ng schedule namin makarating talaga, pinag-pray namin si Nanay Edna. Nung gabi na yon, pag alis namin,
doon na nag-umpisang bumaba yung oxygen niya. Sinabi na ni Kuya Jeff, ililipat na siya sa ICU. Tapos sabi ko, manalangin lang tayo maigi, pero Kuya, huwag niyo siyang iiwan. No? Kasi ako may dala ako eh. Nadala ako sa tatay ko. Yung tatay ko, malakas ang pananampalataya po noon. Gano'ng kalakas? Ganito po Nasa Saudi po siya. Nagpipreach siya sa Saudi. Early 2000 to o late 90s. Bawal na bawal yon. Pwede ka mapugutan ng ulo. In fact, may mga contemporary siya na napugutan ng ulo doon. Taga Mindanao si tatay. Alam niyo yung mga may dugong Muslim, pag naging Kristiyano, hindi yan takot mamatay. Kasi pag naging Kristiyano ka, ibig sabihin, handa ka na mamatay. Tapos, nakulong po siya doon. Nung ikukulong na siya, andun na siya sa harapan ng kulungan, nagtalo na yung magkukulong, yung pare at saka yung pulis. Kasi sabi ng pare, hindi mo yan pwedeng isama sa mga Muslim sa loob ng bilangguan. Diyan sa selda, di mo pwede isama. Sabi, bakit? Kasi ang tapang-tapang nito na Kristiyano, lahat ng tanong, ang sagot, Jesus. Mukhang di naman siya natatakot. Pag sinama mo yan doon sa loob, baka ma-convert yung mga Muslim doon sa loob. Kasi shesheran din niya yun. Actually, yun ang sabi niya, nung testimony niya sa amin na, Lord, pag ako namatay dito, magsasama ako. Magsishare ako ng mga mapupunta rin sa langit. Kaya pag nagkakasakit siya, hindi ko masyadong iniintindi, matapang si Papa eh. Nagkasakit siya 2012, sabi ko sa kanya, Pa, pupunta ba ako dyan? Sabi niya, hindi, magpahinga ka lang. Nasa Novaliches siya, nasa Las Piñas ako noon. At kausap ko siya ng hapon, alas 3 ng madaling araw, nag-text sa akin yung kapatid ko, Kuya, wala na si Papa. Ganun lang kadali. Pneumonia din yun. Pero siya, hindi siya na-confine. No? Kasi nga, matapang siya. Kami sa pamilya namin, hindi kami madoktor eh. So, minsan nga, ang prayer, Lord, kung kukunin mo na sa harap ko. No? So, ganun. So, matapang kaming pamilya. Pero nagulat ako, wala palang makakapaghanda sa'yo sa ganun. Sabi ko sa mga kapatid ko, bakit hindi niya binantayan? Ano nang sabi niya, Kuya, kahit nandito ka, wala kang magagawa. Kasi nag-CR lang ako, gising pa siya eh. Paglabas ko, wala na siya. Kausap ko pa siya eh, bago ako mag-CR, paglabas ko, wala na pala. Kinuha na ni Lord, tahimik na tahimik. Kaya ang bilin ko kay Kuya Jeff, sabi ko, Kuya, sabihin mo sa mga kapatid mo, kayo, huwag niyong iwan, samahan niyo. Gusto natin humaba pa yung buhay niya. Pero kasi hindi natin alam, nagsasalita ang Panginoon sa maraming paraan. Alam niyo po ba, doon ko na-appreciate yung purpose nung nagkakasakit yung tao bago biglang mawala. Kasi nagkakaroon ka ng panahon para magpaalam. Nagkakaroon ka ng panahon para bitawan lahat ng ginagawa mo para puntahan yung mahal mo sa buhay. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganong pagkakataon. Yung iba nasa ibang bansa, biglang namatay ang magulang dito, hindi makauwi, iyak na lang ng iyak doon. Kaya na-appreciate ko yung nakapaligid silang lahat kay nanay nung huli ko. Nakapaligid silang lahat, birthday niya eh. Nakapaghinayaan pa siya ni Lord. Isipin niyo gaano kabait si Lord sa inyo. Sa tingin ko, gusto na siyang kunin ni Lord eh, pero gusto ni Lord mag-iwan ng regalo sa pamilya. Nag-Singapore pa po ito si nanay, nag-Singapore kasama yung apo niya, tapos nag-mission sa Naga at saka sa Iloilo. Siguro ito talaga yung gusto niya talagang magawa, no? Bago siya, hinayaan ni Lord mangyari yun, tapos nung nag-collapse na siya, mag-expire na siya, lahat ng mga anak niya, asawa niya nandun. Ito pangarap kong paraan ng kamatayan eh. Yung parang si Jacob, pinatawag niya lahat ng anak niya, tapos nakausap niya isa-isa, tapos namatay siya sa harap ni Joseph. Natatandaan niya yun? Niyakap siya ni Joseph. Nandun lahat. What a precious moment. Kuya Jeffrey, Tatay Jesus, and the rest of the Mendoza family, masakit na masakit po ito, but I would like you to know, God has given you a very special gift not afforded to everyone. Na makasama ninyo si nanay at her very, very last moment and you were able to see her and she was able to see you. What a way to go. At nagawa pa niya yung mga gusto niyang gawin. God is good. God is good. Sabi po sa Psalm 30 verse 5,
Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Lalo nung pandemic po, may usap-usap, iba-iba ang punto de vista ng mga Kristiyano, pati ng mga pastor. So mahilig kami niyan yung magkakape, tapos magkukontrahan ng sinasabi, pero magkakaibigan, no? Kasi ganun naman talaga dapat, no? Hindi dapat na parang sila Pablo, sila Pedro, sila anong nangyayari dito sa pandemya? Ano ba to? Plano ba to ng Diyos? Resulta ba to ng kagagawa ng tao? Mahirap yan, magbubuklatan kayo. No? Isa ang lagi kong sinasabi, kung ano man yan, hindi naman ako kasama sa meeting sa langit. No? Hindi man tayo kasama sa Trinity no pinag-uusapan niya kung mangyayari. Every 100 years yan yung pagitan. Ito lang masasabi ko. Kung may mga members tayo na namatay, meron talaga Meron kaming kasama na outreach pastora, namatay. Sabi ko, ang sabi ni Pablo, ang kabilin-bilinan niya ito. Sabi ni Pablo, sa Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Makidiwang tayo, makisaya tayo sa mga nagdiriwang, makiluksa tayo sa mga nagluluksa. Hindi po bawal sa Kristiyano ang malungkot. Ang bawal sa Kristiyano, matakot tsaka mag-alala. Ang sabi sa Isaiah, fear not. Ang sabi ni Jesus, fear not. Hindi po yan suggestion. Utos yan. Wala siya sinabi, huwag ka matakot kung kaya mo. Hindi, huwag ka matakot. Bakit? Kasi kasama mo ako. Okay? Tapos, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Diba? Sabi niya, tinan niyo mga ibon, huwag kayong mag-alala. So, bawal sa Kristiyano masyadong maalalahanin. Okay? Dapat ibibigay mo yun sa Lord. Pero alam ni Lord na merong alalahanin ang tao, kaya nga niya sinasabi, huwag Tapos sabi ni Pedro sa 1 Peter 5:7, ang sabi niya, cast all your cares on Him for He cares for you. Or cast all your anxieties on Him for He cares for you. Ipagkatiwala ninyo ang lahat ng inyong alalahanin sa Panginoon sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Amen. Sabi ko, may problema kasi ako sa church na hindi marunong malungkot. Although sinabi ni Paul, rejoice in the Lord always, kasi nalulungkot yung sinulatan niya na akulong siya So ini-encourage niya, huwag niyo itong ikalungkot. Ang nagsasabi yung cause ng kalungkutan, huwag niyo akong ikalungkot ha. Okay? Pero kung may ibang dumadaan sa lungkot tapos hindi mo kayang makilungkot sa kanila, may problema ako. May problema ako na hindi natin naiintindihan yung scripture. Kasi sa sobra pong pagpapahalaga ng Diyos sa oras ng kalungkutan ng tao, alam niyo ba, naglagay siya ng isang libro sa Bible, hindi isang verse isang buong libro sa Bible na puro lungkot lang. Alam niyo po kung ano yun? Aklat ng mga naghoy, Lamentations. Pero dyan sa libro na yan, naglagay siya ng 2 verse na punong-puno ng pag-asa na mula bata pa ako, yung first service ko ng 1985, 8 years old yata ako noon, hanggang ngayon, pag may problema ka, umiikot sa isip ko yung kanta na yan, the steadfast love of the Lord never, sabayan niyo ako, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end, they are new every morning, they are new every morning. Sa Lamentations chapter 3 verse 22, hindi happiness is a choice Tama, pag ordinaryong araw. Yung happiness is a choice po, hindi po yan verse sa Bible ha. Baka kasi yung iba akala yung verse, yung happiness is a choice, verse sa Bible, cleanliness is next to godliness, hindi rin po yung verse sa Bible, lalo na yung bawal umihi dito, hindi po yan verse sa Bible. So, akala kasi ng iba pagsikat, verse sa Bible. No? Alam niyo po, yung happiness is a choice, maganda lang yung gamitin sa ordinaryong araw. Ordinaryong araw. Halimbawa po, Christmas party nyo,
Tapos nag-prepare kayo ng presentation, hindi kayo yung nanalo. Happiness is a choice. Nag-exchange gift ka, worth 500, ang natanggap mo, coffee mug. May picture pa nung counselor na ayaw mong iboto. Pwede mo sabihin, happiness is a choice. Pero pag may namatay, lalo kung hindi ikaw yung namatayan, hindi mo pwede gamitin yung happiness is a choice. Lalo sasabihin, Kuya Jeffrey, huwag ka nang umiyak. Sabihin mo sa mga kapatid mo, huwag ka nang umiyak. Walang dahilan para umiyak. Bakit, Pastor? Kasi alam mo ba, happiness is a choice. Pag yan sinabi mo, mauuna kang ilibing. May tamang panahon po para sa mga bagay-bagay. Alam niyo kung ba't hindi siya pwede sabihin? Sabihin niyo bakit? Sabihin niyo po bakit? Kasi sa oras na ito, alam ng Diyos mawawala sa pagpipilian yung saya doon sa nawalan. Kaya sa talino ng Diyos, pinasulat niya sa pinakamatalinong tao, si Solomon. Ano sabi ni Solomon? Sa chapter 3, verse 3, umpisa na natin sa verse 1. For everything there is a season and a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh. May oras po ng pagtangis at oras ng pagtawa. Alam niyo po kung anong matitira? Kasi naranasan ko to eh. At I think I've been around long enough. I mean, I'm 46. I'm turning 47 this year. Medyo sa tingin ko may karapatan na ako sabihin na obserbahan ko na ang buhay na napakaraming tao. At ito ang na-discover ko. Darating sa buhay ng isang tao, ang isang araw, baka yung mga kabataan dito hindi pa dumarating sa inyo, pero yung mga umabot na sa edad ko, malamang-lamang naranasan nyo na tong araw na to. Darating sa buhay mo ang isang araw na mauubusan ka ng dahilan para sumaya. Pag dumating yung araw na yan, sinisiguro ko sa inyo, meron at merong matitira kahit isa lang na dahilan para ka magpasalamat kahit hindi ka masaya. Sabi ni Paul sa mga Thessalonians, in everything give. Hindi po niya yan sasabihin kung iniisip niya walang hahamon sa kakayahan nila na magpasalamat. So ibig sabihin, pag gusto mo yung nangyari, magpasalamat ka. Pag hindi, magpasalamat ka pa rin. Yung sinabi niyang rejoice in the Lord always, encouragement po yun. Hindi niya sinasabing ganun araw-araw na lahat ng Kristiyano hindi nalulungkot. So pag nawala yung dahilan para sumaya, hanapin mo yung dahilan para magpasalamat. At pag kaya mo magpasalamat kahit hindi ka masaya, may awa ang Diyos, sasaya ka pa ulit. Amen? Malungkot po tayo. Walang matinong kapamilya o tao na ikakasaya yung nawalan ng mahal sa buhay, lalo na yung nanay. Yung senior pastor po namin, nung bata pa ako, nasa Canada na siya. Ang nanay po niya pumanaw, halos 100 na. 98. Senior pastor ko po ito. I mean, nag-alaga sa amin nung mga bata pa kami. Pag na-hospital yung kapatid ko, siya nagdadrive. So, malaki ang agwat ng siguro 70 na si pastor. Alam niyo, sabi niya, ang laking tao nito, 6'1". Pag doon may basketball, may sports fest doon sa Bethel Bible College, doon sa Karuhatan, lagi sila nagcha-champion. Alam niyo, sabi niya, nag-PM siya sa akin, bihira kami na mag-usap nito. Pero nung namatay ang nanay niya, nung nakita niyang nag-condolence ako, nag-PM siya agad. Alam niyo, sabi ni Pastor, sabi niya, Pastor Ruther, kasi alam niya, Pastor na rin ako, sabi niya, Pastor Ruther, napakahirap palang mawalan ng nanay. Parang nawala lahat sa'yo. Pakiramdam mo walang natira. Nakikita mo naman meron. Pero wala. Ano sasabihin mo dun sa, huwag ka malungkot? Hindi. Kasi alam nyo kung bakit nalulungkot ang tao pag may nawawala. Tanong nyo bakit? Tanong nyo sa akin, bakit? Kasi po yung lalim ng lungkot ng tao pag may nawala, yun ang nagpapakita, mas malalim yung lungkot, mas mataas yung pagmamahal.
Mas totoo ang pagmamahal mo dun sa nawala, mas mahapde pag nawala siya. Tama? Kaya hanggat may pagmamahal sa mundo, merong malulungkot. Hanggat may pagmamahal sa mundo, may sakit ng puso. Ngayon, kung hindi nyo pa nararanasan yung pagmamahal na masakit, hintay lang kayo. Kasi walang totoong pagmamahal na hindi masakit. Lahat ng totoong pagmamahal, masakit. Tapos, yung lungkot, ipinapakita nun, pag nawala, yung lungkot, ipinapakita nun na yung taong nawala, sulit siyang ikalungkot. Sulit siyang ipagluksa. Sulit na itabi ko muna yung mga bagay na ginagawa ko para magpasaya sa akin at alalahanin ko muna, malungkot muna ako. Pero sa lungkot kong ito, hindi ito yung lungkot ng desperasyon at kawalang pag-asa. Ito ang kaibahan ng mga mananampalataya sa hindi. Pumunta ka sa St. Peter's, yung isang kwarto Christian, yung isa hindi. Parehas naman namatay. Anong kaibahan? Ang kaibahan, yung Kristiyano may pag-asa. Kaya nating malungkot kasabay ng pagpapasalamat. I'm gonna close with this. Kasi sabi ko sa inyo, kanina, comedian ako eh. Hindi ako basta comedian na yung nakakatawa ng walang dahilan. Pinag-aaralan po namin ito. Pinag-aaralan namin kung bakit tumatawa ang tao. Mahirap po ang industriya o ang sining ng tawa. Kasi hindi iba-iba ang nagpapatawa sa iba-ibang kultura. Hindi porke nakakatawa sa Luzon, nakakatawa sa Mindanao. Pero yung nakakaiyak sa Luzon, nakakaiyak din sa Mindanao. Tama? Tama po? Mas madali magpaiyak kaysa magpatawa. Mahirap po yung tawa. Meron akong mga libro, Jerry Seinfeld, Gary Lisi. Yung isang interview, recent lang ito eh. Si Tony Gonzaga, Methodist po yan, sila Tony. Si Tony Gonzaga, in-interview niya yung isa sa mga pioneers ng Philippine comedy, si Joey De Leon. Kasi si Joey De Leon po talaga ang sumusulat para sa TVJ. Siya talaga yung writer ng tatlo. Masipag siya magsulat. Ang sabi ni Tony sa kanya, bakit ito ang pinili mo? Bakit ang hilig mong mag-isip na nakakatawa? Bakit? For a guy who is famous to be, causing people to laugh and always happy and always fun, nung tinanong siya, bakit ito ang napili mong bokasyon? Bakit mahilig ka sa pagpapatawa? O bakit gustong-gusto mong tumatawa yung mga tao? Bakit ikaw gustong-gusto mong tumatawa? Ang sagot niya ito, kasi Tony, everything ends in tears. Lahat natatapos sa luha. Pag pinag-isipan yun, ang lalim nito. Mga magkaibigan, lahat eh. Pagtapos niya, iiyak. Pagtapos ko, iiyak. Pagtapos ng misis ko, iiyak. Minsan nga, tinititigan ko yung misis ko, umiiyak ako ng walang dahilan. Kasi lang alam ko, pagkatas ng ilang dekada, matatapos to. Natutulog siya, di niya alam, nakatitig ako sa kanya. Ini-imagine ko, tumatanda siya, tapos ako rin, tapos mawawala kami. Naiyak ako. Sinisip ko ang iksi ng buhay. Ang bilis. Pag masyado ka na-obsess sa mga bagay, mamamalayan mo, wala ka ng oras dun sa mga tao, yun ang totoo eh. Yung relasyon mo sa tao, yun ang totoo. Mga bagay-bagay, cellphone, kotse, araw-araw may bagong uso. Yung tao, pag nawala, walang papalit dyan. Lalo magulang. Pag kaibigan, may bago ka ulit kaibigan, magulang. Kaya grabe ang bilin ng Diyos sa pagpapahalaga sa magulang. Alam, sa lahat ng utos ng Diyos, yung paggalang lang sa magulang, ang binigyan niya ng premyo. Di ba? Igalang niyo magulang niyo, may premyo. Di ba? Talagang, bakit? Alam niya eh, hindi yan napapalitan. Sabi ni Joey De Leon, everything ends in tears. This is when you know that the Holy Scripture is so relevant. This is not just a theory, this is real life. And this is the only literature that gives you a promise that really completes and gives sense to the pain of living. Ano sabi ni Joey? Everything ends in tears. Ano ang promise ng Bible? Revelations 21 verse 4. And God shall wipe away
all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, nor shall there be any more pain, for the former things are passed away. Sa huling araw nating lahat dito, luluha at luluha ka. Pipikit ang iyong mata. Pagdilat mo ulit, papahirin ng Panginoong Hesus ang luha mo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tumayo po tayong lahat at manalangin po tayo. Panginoong Diyos, mga pangyarihan sa lahat, may akda at likha ng langit at lupa, pinanggagalingan po ng hanging aming hinihinga. Ang dahilan at ang direksyon at ang patutunguhan ng aming buhay. Lahat po ng kaluwalhatian ay sa iyo. Marami pong salamat sa lahat ng segundo, araw, panahon, lahat ng tawa, lahat ng luha, lahat ng alaala, lahat ng aral, lahat ng legacy, Panginoon, lahat ng ministeryo at paglilingkod, lahat ng karanasan, Panginoon, na naibahagi, lahat ng araw, oras na naibahagi namin at sa amin ni Nanay Edna, lalo na po sa kanyang pamilya. Maraming salamat po. Ang nais po naming sabihin sa gitna ng kalungkutan ng aming mga puso, maraming salamat po. Napahiram kami ng isang Nanay Edna. Salubungin niyo po siya sa inyong kaharian ng may galak, Panginoon. Well done, my good and faithful servant. Share the joy of your master. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ang aming liwanag sa dilim, ang aming kapayapaan sa mga ganitong panahon. Amen. Amen. Amen.